What's up mga brothers? Ngayong episode, pag-uusapan naman natin ang isa pa sa trending scooter ng FKM. Ito nga yung si Hunter 150. Aba mga brad, marami rin ang umorder nito ng cash basis, kaya naman magpa-reserve na kayo. At bago ko pa kayo i-sales stock mga brothers, pag-usapan muna natin kung ano ang specs and features ng motorsiklong ito. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa mga naisuporta ng ating YouTube channel, baka pwede kayong mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share nyo naman ang ating video para sa konting suporta. At maraming salamat agad. So mga brad, let's go sa go! Ang disenyo nito ni Hunter 150 mga brothers ay hango sa mga big bike na adventure bike. Yan nga ang tinutukoy ko na GS ng BMW mga brothers, lalo na sa kanyang front design. At saka syempre pa, yung colorway na nilagay dito ng FKM pagdating dito sa scooter na ito na may tawag na metallic lime green, abay bagay na bagay sa kanya. At kung ayaw mo naman yan, meron pa silang isang kulay na glossy white naman. Okay, no? At ito mga brothers, pagka siguradong minamaneho mo rin ito sa long ride o sa mga city ride, ay siguradong takaw pansin ka rin kasi iba yung hulmahan ng kaha niya na masasabi mo na isa siyang adventure or pang long ride na motorsiklo o scooter. Dito sa harapan mga brothers, meron tayo ritong non-adjustable na windscreen. Clear po yan at katabi na rin po dyan ang ating LED turn signal lights. Ang ating headlight dito is projector lang po yan na color white at naka-X sign po ang ating daytime running lights mga brothers. Ang kagandahan mga brad, may built-in na rin yan na mini driving light kaya naman hindi ka na magpapakabit at mahaba po o matangos ang disenyo ng kanyang kaha dito sa harapan. Going naman sa kanya mga brothers, dito sa gulong meron itong tire size na 120 by 70 at 12 inches na alloy wheel mags. Naka dual sports po yan mga brothers, habang meron itong preno na disc brake dito sa harapan with a 2 piston pot caliper na rin. Gumagamit po ito ng telescopic port dito sa kanyang front suspension. Dito naman sa likod mga brothers, aba lalo kayo matutuwa dahil top box ready na nga ang scooter na ito pagdating sa kanyang grab bar. So it means lalagyan nyo na lang po ito ng mga universal top box. Especially pagka bumili kayo ng unit na to, may libre na po yung top box from SEC mga brothers. May maporma tayo ritong LED na taillight mga brothers at external naman po ang kanyang turn signal lights dito sa likod na pinaiilaw na rin ng LED. Extended po ang ating rear fender dito para mas maganda po ang proteksyon pagdating sa mga tubig ulan, dumi at kung ano-ano pang papasok sa ilalim ng motorsiklo. Naka-disc brake na rin ang likod nito mga brothers at meron tayo ritong single exit na muffler na upright po ang posisyonan niya, no? At meron tayo ritong tire size mga brother na 130 by 70 at 12 inches po na alloy wheel mags. Ang kagandahan, sabi ko nga kanina, naka dual sports na ito at naka tubeless na rin ang goma natin for less hassle pagka tuwing napaplatan tayo sa daanan. Meron tayo rito mga brothers na dual shock pagdating sa ating rear suspension para po mas maganda ang bounce at mas matibay sa lubak. Itong si Hunter 150 ng FKN mga brothers ay meron din malapad na floorboard na merong utility hook na hindi sila maglalayo sa kapatid niyang si Ranger 150. Meron tayo ritong standard ignition pagdating sa kanyang susian mga brothers. At ito ay naka-digital meter with the USB charging port na rin. And of course, meron itong mga basic switches pagdating sa manibela at ito po ay naka-naked handlebar din. Mababa lang po ng konti yung kanyang handlebar kumpara dito kay Ranger 150. Ngunit ganun pa man, sigurado pong naka-upright po ang ating riding position dito na magbibigay sa atin ng comfort habang nagmumotor tayo. At isama pa natin dyan ang malapad na upuan nito na merong premium na upholstery na single tone po. Matibay po rin yung pagkakatahi niya ng chinek natin sa ating walk around, no? At going dito sa kanyang underseat, meron tayo ritong maliit na U-box pa. Pwede nyo paglagyan siguro ito ng open face helmet o half face at mga importanteng gamit. At sa tabi po niya, nandyan ang ating fuel tank na merong capacity po na 7 liters. At to say mga brothers, hindi ko pa masabi kung ilan ang kilometers per liter
liter na ito dahil hindi pa po natin ito test ride review. Siguro maglalaro lang yan ng 40 to 45 kasi 150cc siya mga brothers. At going naman sa kanyang riding ergonomics mga brothers, sabi ko nga kanina naka-upright ito. At ito ay mga brothers ay merong seat height na 750mm din katulad do sa kanyang kapatid na si Ranger 150. Habang same din sila ng ground clearance na pumapalo po ng 140mm. At ito ay may mas mabigat lang ng 2 kilo pagdating kay Ranger na pumapalo po ng 124kg pagdating sa kanyang curb weight. Okay? Sa makina mga brothers, same lang din sila nitong Ranger 150 na merong 11.5 horsepower at 7,500 RPM pagdating sa kanyang dulo. At umaarangkada ito ng 12.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Meron po itong eksaktong 149cc. Isa po ang kanyang cylinder na air-cooled po ang cooling system since mababa lang po ang kanyang compression ratio. Ibig sabihin mga brothers, uulit-ulitin natin para po sa mga walang idea, hindi niya na po kailangan ng liquid cooling dahil po hindi po sobrang init ang kanyang makina. Hangin lang po, sapat na kahit i-long ride nyo pa yan, no? Naka-fuel injected po ito mga brothers na naka-CVT automatic dahil isa po isang scooter at electronic na lang ang kanyang starting pagdating sa makina. Mga brothers, meron nga itong updated price pagdating sa kanyang SRP na 78,000 pesos mga brothers. Same lang po sila ng presyuhan pagdating sa kanyang kapatid na si Ranger 150 mga brothers. Habang meron po itong down payment na 24,356 via Cebuana Cycle Financing po yan. And for the 3 years, meron po kayong uhulugan na 2,734. Wala na po tayong rebate mga brothers dahil po financing ito mga brad. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang scooter na ito kung nagandahan kayo. At sa mga interesado po mag-apply ng cash or terms mga brothers, mag-PM lang po kayo sa Sork Moto para ma-assist agad. Kasi yung mga comment po mga brothers, hindi pa natin yan masasagot dahil sa sobrang dami po na nag-comment. Okay mga brad, so mga brothers, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright. Cook it!